Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang second game ng kupunan ng Gilas Pilipinas dito sa may FIBA Asia Cup ay ito ay kontra sa kupunan ng powerhouse team ng New Zealand. Dito sa game na to sa pangalawang sunod na pagkakataon mga ropa ay talo na naman ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Nalulumbay na si Coach Team Cone mga ropa. Ngayon mga ropa, ano nga ba ang dahilan kung bakit natalo na naman ang kupunan ng Gilas Pilipinas sa powerhouse team ng kupunan ng New Zealand? Magandang performance naman ang pinakita dito ni Justin Brownlee mga ropa, sobrang init niya dito sa game na to. At the same time mga ropa, tumulong din si Dwight Ramos sa scoring ng kupunan ng Gilas Pilipinas mga ropa, pero still talo pa rin ang kupunan ng Gilas kontra sa kupunan ng New Zealand. Dito sa video na to mga ropa, isa-isa may natin kung ano ba talaga ang dahilan ng pagkatalo ng Gilas Pilipinas again kontra sa kupunan ng New Zealand. Itong mga sasabihin natin sa video mga ropa ay pawang personal na opinion ko. At the same time mga ropa, ito talaga yung napanood ko at napansin ko na naging butas ang Gilas Pilipinas para matalo sa kamay ng kupunan ng New Zealand. Ito ang game analysis at breakdown. Gilas Pilipinas versus kupunan ng New Zealand. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, ang unang 2 puntos sa kupunan ng Gilas Pilipinas ay galing kay Junmar Pardo at the same time kay Justin Brownlee. Ito yung unang puntos mga ropa na kung saan maganda ang seal ni Junmar Pardo doon sa may ilalim. At the same time mga ropa, paano nga ba nagawa ni Junmar Pardo na madali siyang nakascore dyan sa may ilalim? Ito ang nangyari dyan mga ropa. Dumaan si Justin Brownlee dyan sa may ilalim mga ropa, kaya ang naging depensa ng kupunan ng New Zealand ay naging congested doon sa may paint sa may ilalim. At the same time mga ropa, good anticipation din naman ang ginawa dito. Ginawang entry pass dito ni Chris Newsom para mapunta ng madali ang bola dito kay Junmar Pardo. At dahil nga nag-struggle sa depensa dyan ng New Zealand, dahil sa pagdaan dyan ni Justin Brownlee, nagkaroon opportunity dyan si Junmar para sa kanyang opensa. Easy 2 points naman ang inalabasan dito mga ropa, basket is good. At ito pa mga ropa, another one, mapapansin natin ang 4 na players sa kupunan ng Gilas Pilipinas ay nandito sa may left side, nag-iisa naman si Justin Brownlee dito sa may right side. Kumbaga mga ropa, dito sa unang parte ng laro naging effective talaga ang opensa ng kupunan ng Gilas Pilipinas dito sa dalawang magkasunod na plays na to. Dahil nga dyan mga ropa, nagkaroon ng 1-on-1 isolation play dito si Justin Brownlee. Nang ibabaw naman dito si Justin Brownlee sa opensa mga ropa, kaya nakakuha na naman ng easy 2 points dyan ang kupunan ng Gilas Pilipinas, basket is good. At heto na mga ropa, dito na tayo pumunta sa depensa ng kupunan ng Gilas Pilipinas. Ang first 5 dito ni Coach Team Cone mga ropa, kung mapapansin natin, magkasama dyan si AJ Edo at Junmar Pardo. Dalawang big man yan ng kupunan ng Gilas. At dito sa possession na to mga ropa, mapapansin natin ang naging weakness ng kupunan ng Gilas Pilipinas. Ang nangyari dito mga ropa, naka-man-to-man defense dito ang kupunan ng Gilas Pilipinas sa may possession na to. At ang unang pansinin natin dito mga ropa, ang key point. Itong binabantayan na to ni Junmar Pardo mga ropa ay wala sa ilalim, kundi nandito sa may mid-range mga ropa, nasa ibabaw yan mga ropa. At nung kumat siya dito sa may gitna, sa may mid-range, medyo iwan talaga si Junmar Pardo dyan mga ropa. Mas mabilis talaga yung binabantayan niya kesa sa kanya mga ropa. Take note mga ropa, huwag niyong mamasamain tong sinasabi ko, base lang talaga to sa aking mga nakikita. Ang nangyari dito mga ropa, madaling naiiwanan si Junmar Pardo ng kanyang binabantayan, lalo na pagka man-to-man defense yan. Katulad nga nito mga ropa, man-to-man defense to. Magkasing tangkaran lang sila nung binabantayan niya dito mga ropa, pero sa simpleng galaw mga ropa, naiiwanan kaagad dito ang depensa ni Junmar Pardo. Kitang-kita natin dito mga ropa, nagkaroon ng easy 2 points sa kupunan ng New Zealand dahil dyan sa possession. At ito mga ropa, next possession dito ng kupunan ng New Zealand. Agarang nag-adjust dito sa depensa ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Hindi nila kayang i-contain ang man-to-man defense nang magkasabay si Junmar Pardo at AJ Edo mga ropa, masyadong mabagal at masyadong iniiwanan lamang sa depensa ng kupunan ng New Zealand. Kaya nag-zone defense kaagad dito ang kupunan ng Gilas Pilipinas. At agad mga ropa, yung depensa ulit ni Junmar Pardo ang pansinin natin dito. Nung nabigyan ng bola yung player na nasa side or nasa gawin niya mga ropa, inatake na naman ang depensa ni Junmar Pardo mga ropa. Buti na lang nakapag-close out dito si AJ Edo dahil nga naka-zone defense dyan ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Tendency outcome niyan mga ropa na barahan dito ang player ng kupunan ng New Zealand. Yun nga lang mga ropa na i-kick out yung bola papunta dito sa may 3-point area. Yun mga ropa, yan pa ang isang advantage ang kupunan ng New Zealand. Yung first 5 at yung mga players sila, sobrang flexible, kahit tong big man na to mga ropa ay pwedeng pumukol sa may 3-point area. Yan ang pagkakaiba ng kupunan ng New Zealand kontra sa kupunan ng Gilas Pilipinas mga ropa. Yung mga big man natin, hindi sila capable sa may 3-point area, wala silang threat sa may 3-point area, unlike dito sa kupunan ng New Zealand na kung saan hindi pwedeng iwanan open sa 3-point area tong malaking big man nila. Kaya automatic mga ropa, napareact si Dwight Ramos, napaka-close out siya dyan sa may depensa dito sa big man na to mga ropa, kasi nga may shooting. Yun nga lang mga ropa, extra pass lang yung ginawa papunta dito sa may left side corner. Ang isa pa naging butas dito ng kupunan ng Gilas Pilipinas mga ropa, wala nang ko-close out na player dyan. Ang tanging pwedeng close out na player dyan mga ropa ay si AJ Edu na nag-close out na doon sa may ilalim. Yun mga ropa, ang masaklap dito, hindi kaagad nakabalik si AJ Edu doon sa may zone defense niya para sana mag-recover dito sa may left side corner 3-pointer. Ang tanong ko sa inyo ngayon mga ropa, kulang ba sa sipag dito si AJ Edu sa possession
possession na to para sana mag-close out pa ng isang beses dito sa may left side corner 3-pointer. Ang tendency outcome ng mga ropa, open na open ang kubunan ng New Zealand dito sa may left side corner 3-pointer dahil open yan mga ropa. Malaki ang chance ang pumasok yan at ganun nga nangyari. Basket is good para sa kubunan ng New Zealand. Ngayon mga ropa, balikan natin dahil nga dalawang big man ang pinasok dito ni Coach Tim Gone, AJ Edo at Junmar Pardo. Napilitan silang mag-zone defense. Hindi nila kayang mag-man-to-man defense mga ropa dahil sadyang mabagal dito si AJ Edo at Junmar Pardo kontra sa kanilang kalaban. At dahil sa zone defense na to mga ropa, nagkaroon naman ng opportunity ang kubunan ng New Zealand para mag-drive and kick sa may 3-point area. At ganoon nga nangyari dito mga ropa, naging successful yan para sa kubunan ng New Zealand. Nagkaroon sila ng 3-pointer dito. Hindi kaya mag-close out ng dalawang big man ang kubunan ng Gilas Pilipinas. Open 3-pointer, basket is good. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa? Piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na Johans. Piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus. Ngayon mga ropa, heto na naman. Nag-set na screen dito ang kubunan ng New Zealand sa may ibabaw. Napaswitch dyan sa depensa si Justin Brownlee mga ropa. Attack mode ang kubunan ng New Zealand mga ropa at bahagyang iwanan dito si Justin Brownlee. Ang nangyari dito mga ropa, si Junmar Pardo nakasone doon sa may ilalim. Hindi siya nag-close out yan mga ropa. Which is ang primary goal ng zone defense mga ropa ay mag-close out if ever na may makapasok na bantay doon sa may loob. Yun nga lang mga ropa, sa pagkakataon na to, tinignan lang ni Junmar Pardo. Ang umatake ng player dito sa may paint, walang close out mga ropa, walang resistance. Ngayon mga ropa, ano ang tendency outcome yan? Walang close out, walang resistance. Easy 2 points na nagawa dito ng kupunan ng New Zealand. Basket is good. Kumbaga mga ropa, alam nyo yung sinasabi ko dito sa possession na to ng kupunan ng New Zealand. Kumbaga kung ikaw si Justin Brownlee na naiwanan ka na sa depensa, possible kung ikaw nandiyan sa senaryo na yan, baka sigawan mo pa si Junmar Pardo na salo o umangat sa may depensa. Humarang mga ropa kasi nga naka-zone defense siya doon sa may ilalim. Yun nga lang mga ropa, hindi yun ginawa ni Junmar Pardo na mag-close out. Noong 2000 mga ropa, may opensa nga ang kupunan ng Gilas Pilipinas sa katauhan ni Justin Brownlee. At the same time, tumulong nga si Dwight Ramos dito sa opensa ng Gilas Pilipinas yung sa game na to. Yun nga lang mga ropa, yung depensa nila talaga ang naging liability dito sa game na to. Specifically mga ropa, yung big man ng Gilas Pilipinas na si Junmar Pardo at the same time si AJ Edu. At ito ba mga ropa, another good example na naman to na kung saan ang possession ng kupunan ng New Zealand ay naging successful at naging liability na naman ang depensa ng kupunan ng Gilas Pilipinas. Sabi ko mga ropa, naka-zone defense dito ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Yun nga lang sa pagkakataon na to, nagtataka ako bakit umangat dyan si AJ Edu sa may 3-point area. Pansinin tuloy natin yung big man dito ng kupunan ng New Zealand. Madali siyang nakakat doon sa may ilalim at napilitan naman si Justin Brownlee na close out doon sa may kumat sa may ilalim mga ropa. Pinagtataka ko lang talaga bakit umangat dyan si AJ Edu sa may possession na yan, which is meron namang coverage dito sa may ibabaw sa katauhan ni Chris Newsome, kaya ang tendency outcome nito, swing ng bola dito sa may left side corner 3-pointer, which is mga ropa na dapat si Justin Brownlee ang makaka-close out yan. Yun nga lang dahil nagbigay siya ng resistance doon sa may big man ng New Zealand dahil nga umibabaw dito si AJ Edu, nagkaroon ng butas na naman sa depensa ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Open na open dito sa may left side corner 3-pointer. Kumabol dyan si Chris Newsome mga ropa, pero si Justin Brownlee pa rin na nakapag-close out dyan. Pero hindi magiging huli sana ang lahat yan mga ropa kung hindi tumulong si Justin Brownlee dito sa may ilalim dahil nga umibabaw si AJ Edu. Kaya ang resulta nito mga ropa na breakdown na naman sa depensa ng kupunan ng New Zealand ang depensa ng kupunan ng Gilas Pilipinas. 3 points na naman ang kinalabasan nito mga ropa. Basket is good. Ngayon mga ropa, sa mga simpleng detalye na to at sa simpleng replay na to, makikita natin kung saan talaga bumigay ang kupunan ng Gilas Pilipinas dito sa game na to. Ang kanilang depensa talaga naging number 1 factor kung bakit sila natalo dito sa game na to. At ito na naman mga ropa, another possession na naman to ng kupunan ng New Zealand na kung saan tutulog-tulog sa pansitan ng depensa ng kupunan ng Gilas Pilipinas. Sa possession na to mga ropa, pansinin natin dalawang players sa kupunan ng Gilas Pilipinas. Nandito sa side na to mga ropa, si Dwight Ramos yung isa dyan. Yan mga ropa, may tumakbong player ng kupunan ng New Zealand papunta sa side dito ni Dwight Ramos. Ang nangyari dito mga ropa, na-attract dyan sa depensa na naman si AJ Edu. Sumabay siya sa pagtakbo ng player ng New Zealand na to mga ropa, na which is si Dwight Ramos naman talaga ang dapat sumalo dyan mga ropa. Pero tumulong pa dyan si AJ Edu. Kaya ang nangyari dito mga ropa, pagka inbound lang na bola dito sa may 3-point area, isang player ng New Zealand na open dito pa yan sa may 3-point area. At dahil nga sumunod si AJ Edu doon sa player na tumakbo dito sa may gitna, na which is si Dwight Ramos naman talaga ang dapat naka-assign doon. Kasi nga naka-zone defense sila dyan mga ropa, pero si AJ Edu ay tumulong pa dyan. Tendency outcome nito mga ropa, another one. Open na naman ang kupunan ng New Zealand dito sa may 3-point area. Bumigay at nagkamali, nag-error na naman sa depensa dito ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Tendency outcome nito, 3-pointer na naman para sa kupunan ng New Zealand. Basket maraming 3-pointers na nagawa ng kupunan ng New Zealand dahil sa lab sa depensa ng kupunan ng Gilas Pilipinas, na which is hindi nila nagawa ng paraan dito sa may first, second at third quarter. Kahit nga sa fourth quarter mga ropa, nadala pa rin nila yung mga pagkakamali na to sa depensa. Nakakascore nga sila mga ropa, pero dito sa depensa talagang mahina ang kupunan ng Gilas Pilipinas. At ito pa mga ropa, another one dito sa may ibabaw na iwanan dito si Carl Tamayo. At pansinin natin ang ginawa dito ni Calvin Oftana. Tumayo lang siya dyan mga ropa, parang
ang in-screenan pa niya dito si Carl Tamayo para hindi tuluyang makahabol doon sa kalaban na nang iwan sa kanya mga ropa. Kaya ang tendency outcome nito mga ropa, another easy 2 points na naman na nagawa ng New Zealand basket. If ever sana sa senaryo na to mga ropa, lumows out na dyan si Calvin Optana, hinayaan niya na yung binabantayan niya dito, nagkaroon pa ng enough resistance para sa possession na to. Yun nga lang mga ropa, hindi nangyari yun. Easy 2 points na nagawa dyan ang kubunan ng New Zealand. Ngayon mga ropa, overall yan talaga nakita kong butas sa pagkatalo na to ng kubunan ng Gilas Pilipinas. Yung depensa nila mga ropa, ang daming lapses, ang daming pagkakamali, hindi pulido mga ropa, kaya ang tendency outcome, talo sila dito kontra sa kubunan ng New Zealand. Ngayon mga ropa, anong masasabi nyo dito sa game na to ng kubunan ng Gilas Pilipinas na pwede sanang ipanalo to mga ropa? Yun nga lang natalo. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng opinion, magkwentuhan tayo.